Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 1, Day 1. Let's learn about nursery rhymes or poem, vocabulary words referring to oneself. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Thank you! For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about nursery rhymes or poem, vocabulary words referring to oneself. At the end of the lesson, the learner shall be able to chant a presented nursery rhyme, identify rhyming words in nursery rhyme or poem, say 2 to 3 syllable words that rhyme, note significant details on the rhyme or song presented, and use vocabulary words referring to oneself. Welcome mga bata! Sisimulan natin ang ating aralin sa pag-awit ng mga nursery rhyme. Alam niyo ba kung ano ang nursery rhyme? Ang nursery rhyme ay isang maikling tula o kanta para sa mga batang maliit, kadalasan may tugma at madaling tandaan. Ginagamit ito para aliwin, turuan magsalita, magbasa o matuto ng mga simpleng aral sa buhay. Madalas itong inaawit o binibigkas ng mga magulang o guro sa mga bata. Karaniwang may tugma ang salita ang nursery rhyme. Ang tugmaan ay kapag ang huling pantig o tunog ng mga salita sa dulo ng bawat linya ay magkakatunog. Ginagawa nitong mas madaling tandaan at mas masaya pakinggan para sa mga bata. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga sikat na nursery rhyme. Gaya ng ang awiting, "Kumusta ka? Halina't magsaya." Alam niyo ba ang nursery rhyme na ito mga bata? Sabayan niyo ako sa pag-awit nito. Kumusta ka? Halina't magsaya, ipalakpak ang kamay, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. Dahil bago pa lamang kayong magkakaklase, maaari mo bang kumustahin o kamayan ang iyong kamag-aaral? Awitin ang awiting ito habang kinukumusta ang iyong mga kamag-aaral. Kumusta ka? Halina't magsaya, ipalakpak ang kamay, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. Bago natin ipagpatuloy ang pag-awit ng mga nursery rhyme, magpakilala muna kayo sa isa't isa. Paano nga ba ang pagpapakilala sa sarili? Sa pagpapakilala sa sarili, sasabihin nyo ang "Ako si", sabihin nyo ang inyong pangalan. Sumunod, patlang, taong gulang. Sabihin nyo kung ilang taon na kayo. Ako ay nakatira sa, sabihin nyo naman kung saan kayo nakatira. Sumunod, ang aking mga magulang ay sina, sasabihin mo ang pangalan ng iyong tatay at nanay. Halimbawa, ganito. Ako si Gina Santos, 7 taong gulang. Ako ay nakatira sa Imus, Cavite. Ang aking mga magulang ay sina Alexander Santos at Rosalinda Santos. Kaya niyo ba itong gawin mga bata? Mahalaga ang ating pangalan sapagkat ito ay ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Ang pangalan natin ang tanda ng ating pagkakakilanlan na tayo ay isinilang dito sa mundo. Lahat ng tao sa mundo ay mayroong pangalan. Ngayon ay awitin muli natin ang awiting "Kumusta ka? Halina't magsaya." Kumusta ka? Halina't magsaya, ipalakpak ang kamay, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. May napapansin ba kayo sa awiting ito?
Tama! Ang huling pantig ng mga salita ay magkakatugma, gaya ng ka at magsaya. Ang pantig na ka ay katunog ng huling pantig ng magsaya, ya. Ganun din ang paa, kaliwa. Ang huling pantig ng bawat salita ay magkatunog. Ang huling pantig ng paa ay a. Ang huling pantig ng kaliwa ay wa. Kaya ito ay magkatunog. Ganun din ang ka, iba. Kung inyo mapapansin, ang huling pantig ng bawat salita ay nagtatapos sa patinig na a. Kaya ang mga salitang ito ay magkakatugma. Awitin naman natin ang susunod na nursery rhyme. Alam nyo ba ang tong 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 pakitong kitong? Sabayan nyo akong awitin ito mga bata. Tong 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 pakitong kitong, alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Alin namang mga salita ang magkakatugma sa huling pantig? Tama! Ang mga salitang ito ay ang dagat at nangangagat. Bakit? Dahil ang huling pantig ng dagat ay gat at ang huling pantig ng nangangagat ay gat. Ito ay nagtatapos sa patinig at katinig na at. Kaya, ang dalawang salitang ito ay magkatugma. Ang sumunod naman na nursery rhyme ay maliliit na gagamba. Alam nyo bang awitin ang nursery rhyme na ito? Sabayan nyo ako mga bata. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga, dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga, maliliit na gagamba ay laging masaya. Alin-alin namang mga salita ang magkakatugma ang huling pantig nito? Tama! Ang mga salitang ito ay ang sanga, sila. Ang huling pantig ng sanga ay nga at ang huling pantig ng sila ay la, parehong nagtatapos sa patinig na a. Ganon din ang gagamba, masaya. Ang huling pantig ng gagamba ay ba at ang huling pantig ng masaya ay ya, parehong nagtatapos sa patinig na a. Unti-unti nyo na bang nauunawaan ang magkakatugmang salita? Ano naman kaya ang tula? Ang tula ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan o karanasan ng isang tao sa masining na paraan. Ginagamitan ito ng mga salitang may talinghaga, sukat at tugma. Narito ang mga halimbawa ng mga tula. Si nanay at si tatay. Si nanay at si tatay nagmamahalang tunay. Sila'y mahilig sa gulay, kung kaya sa ami, ito rin ang kanilang ibinibigay. May napansin ba kayong mga salitang magkakatugma? Magaling! Ang mga salitang ito ay ang tatay, tunay, gulay, ibinibigay. Ang apat na salitang ito ay magkakatugma ang dulong pantig. Ang huling pantig ng tatay ay tay. Ang huling pantig ng tunay ay nay. Ang huling pantig ng gulay ay lay. Ang huling pantig ng ibinibigay ay gay. Ang mga salitang ito ay nagtatapos sa katinig na y, kaya ang mga ito ay magkakatugma. Narito pa ang isang halimbawa ng tula. Ang aking munting alaga. Ang aking munting alaga, isang pusang mataba. Pagkakulit-kulit niya, ngunit siya na may nakakatuwa. Ako ay laging masaya sa tuwing siya'y aking nakikita. Ano namang mga salita ang magkakatugma ang huling pantig? Tama! Ang mga salitang ito ay alaga, mataba, niya, nakakatuwa, masaya, nakikita. Sapagkat ang mga huling pantig ng bawat salitang ito ay nagtatapos sa patinig na a, kaya ang mga salitang ito ay magkakatugma. Ngayon naman ay pantigin ang mga salitang magkakatugma mula sa mga inawit nating nursery rhyme at sa mga tula sa pamamagitan ng pagpalakpak. Ito ay pagpapantig. Dagat, nangangagat,
Ito ay mula sa nursery rhyme na Tong 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 Pakitong Kitong. Unahin nating pantigin ang salitang dagat. Habang pinapantig, ito ay ipapalakpak nyo. Ipalakpak ang bawat pantig ng salitang dagat. Da-gat. Ilang pantig mayroon ang dagat? Tama, ito ay may 2 pantig. Sumunod, nangangagat. Ipalakpak ang pantig ng salitang nangangagat. Na-nga-nga-gat. Ngayon naman, ilang pantig mayroon ang salitang nangangagat? Tama, ito ay may 4 na pantig. Ang huling pantig ng salitang dagat at huling pantig ng salitang nangangagat ay magkatugma. Pareho silang nagtatapos sa katinig na T. Sumunod, gagamba, masaya. Unahin natin ang salitang gagamba. Ipalakpak ang bilang ng pantig ng salitang ito. Ga-gam-ba. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Masaya. Ma-sa-ya. Ilang pantig naman mayroon ang salitang ito? Tama, ito rin ay may 3 pantig. Ang 2 salitang ito ay magkatugma ang huling pantig. Ba para sa gagamba, ya para sa masaya. Sila ay parehong nagtatapos sa patinig na a, kaya sila ay magkatugma. Sumunod, tatay, nanay. Ito ay mula sa ating tula. Unahin nating ipantig ang salitang tatay. Ipalakpak ang pantig nito. Ta-tay. Ilang pantig mayroon ang salitang tatay? Tama, ito ay may 2 pantig. Ngayon naman ang salitang nanay. Ipalakpak ang pantig nito. Na-nay. Ilang pantig ang salitang nanay? Tama, ito rin ay may 2 pantig. Ang huling pantig ng tatay ay tay at ang huling pantig ng nanay ay nay. Kaya ang 2 salitang ito ay magkatugma. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsasanay bilang isa. Lagyan ng check ang patlang kung ang pares ng salita ay magkatugma at X naman kung hindi. Unang bilang, kapatid, hinatid. Magkatugma ba ang 2 pares ng salitang ito? Tama, ito ay magkatugma. Kaya ang ating sagot ay check. Dahil ang huling pantig ng bawat salita ay parehong nagtatapos sa tid. Pangalawa, pusa, kambing. Ang huling pantig ba ng bawat salita ay magkatugma? Check o X? Tama, ito ay X sapagkat hindi magkatugma ang dulong pantig ng bawat salitang ito. Pangatlo, kamay, nanay. Ang huling pantig ba ng 2 salitang ito ay magkatugma? Check o X? Tama, ito ay check, magkatugma. Pang-4, bulaklak, gumamela. Ang huling pantig ba ng 2 salitang ito ay magkatugma? Check o X? Tama, ito ay X, hindi magkatugma. Dahil ang bulaklak ay nagtatapos sa pantig na lak at ang gumamela ay nagtatapos sa pantig na la. Ibig sabihin, hindi magkatugma ang 2 salitang ito. At pang-5, naglilinis, nagwawalis. Magkatugma ba ang huling pantig ng 2 salitang ito? Check o X? Tama, ito ay check. Ibig sabihin, magkatugma. Para naman sa pagsasanay bilang 2, isulat ang bilang ng pantig ng bawat salita. Unang salita, masipag. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Pantigin niyo mga bata. Tama, ito ay may 3 pantig. Pangalawa, pagpapakilala. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 6 na pantig. Pagpapakilala. Pangatlo, Pilipino.
Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Bilangin niyo mga bata. Tama, ito ay may 4 na pantig. Pilipino. Pang-4, kuya. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Kuya. At pang-5, pangalan. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Pangalan. Tandaan, lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay, ay may karapatang mabigyan ng pangalan. Ang pangalan, ang pangunahing paraan upang makilala tayo bilang individual. Kaya naman mahalin natin ang ating pangalan at igalang naman ang pangalan ng iba sa pamamagitan ng tamang pagbanggit nito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!